Ay guys, nag-iimay ako ng gulay. Mainit kasi sa kusina. Kaya pinili ko dito maghimay sa salas. Pagod ako. Gumala. Medyo masakit tuloy ulo ko. Gumala sa initan. Hello everyone! Maraming salamat sa lahat ng nanonood, sa mga solid and liquid, and to all my organic friends. Shout out sa lahat ng aking viewers. Tulungan niyo ako guys. Dami mong ginagawa ko. Wala mo nang mukbang. Trabaho muna bago mukbang. Ayan. Alam nyo guys, medyo okay na yung mata ko. Kasi almost 1 linggo na tong yung mga mata ko. Yan. Pero ngayon, thanks God kasi naging okay na siya. Siguro dahil sa sometimes ay hindi ako nakakatulog. Sometimes kasi natutulog ako maaga tapos biglang nagigising tapos hindi nakakatulog kasi siguro pag-iisip. Parang naiisip. Nag-iisip kasi ako guys. Nalalapit na kasi yung yung 2 years ng pagkawala ng pinakamamahal kong kapatid. Kaya ang sakit. Nararamdaman ko yung sakit. Sobrang sakit. Ganun talaga pag mahal na mahal mo, no? Ang hirap-hirap makabubon. Lalo na guys yung lalo na yung isang bagwa 1 year na sa next month din. 1 year na din siyang wala. Isa pa yun sa sobrang nagpapahirap ng aking kalooban. Ang hirap, grabe. Pag mahal na mahal mo talaga ang isang tao, hindi mo talaga siya basta-basta makalimutan. Hindi ka talaga makakamubon basta-basta. Kaya ginagawa ko na lang pinapasaya ko na lang yung sarili ko. Hindi ko alam kung paano maging masaya. Ang hirap magkunwari. Ang hirap magkunwari masaya, diba? Naranasan nyo ba yun? Naranasan nyo bang magkunwari na masaya pero hindi? Masakit. Alam nyo guys, iyakin na ako. Naiiyak na naman yung mga mata ko. Ganun talaga ako. Iyakin talaga ako. Ang sakit. Nararamdaman ko talaga. Pero may yung yung kapatid kong pinakamamahalan. Alam nyo guys, yung kapatid ko na bunso. Ako talaga nagpalaki doon. Ako din yung nagpaaral. Tapos ayun na. Sobrang bait niya. Tapos yung nag-asawa siya, nagkaroon siya ng 2 anak. Akala ko maging masaya na siya dun sa piling ng kanyang ng asawa kasi yung napangasawa niya, mahal na mahal niya. Tapos ayun, yun yung inumpisahan ng pagkakaroon ng sakit ng kapatid ko. Sobrang dahil sa pagmamahal niya dun sa kanyang asawa bumigay yung kanyang katawan. Nagkaroon siya ng ng mataas laging high blood, ayun. Kasi yung asawa niya ng babae. As in harap-harapan na yung kaibigan niya pa ang naging babae ng kanyang asawa, kaya sobrang sakit, 'di ba? Yung nangyari sa kapatid. Pinipilit ko yung paghiwalayin. Pinipilit ko siyang
kunin doon sa asawa niya. Pinipilit ko na humiwalay siya, pero hindi niya magawa kasi may dalawa siyang anak. Ayaw niya na magkahiwa-hiwalay siya, kaya tinitiis niya yung nararamdaman niya. Kaya siguro gano'n na lang yung sakit na naramdaman niya, kaya tatlong beses siyang nakasurvive. Pero yung pang last na, dalawang beses nakasurvive. Yung last na, hindi na talaga siya nakasurvive kasi naputukan na siya ng litid sa ulo. Sobrang tumataas kasi yung BP niya. Nung una na siya, inatake siya. Kala nga namin di na magigising siya eh. Tapos ayun, siya, nung nasa ospital siya, nung unang atake niya guys, alam nyo guys, may nakaano na siya, nakatubo na siya, tapos yung akala ko nga, hindi na talaga siya magigising. May lumapit na isang babae talaga guys na hindi ko alam kung ano yung lumapit na isang babae na yun na sabi sa akin ay, ma'am, pwedeng pumasok. Sabi ko, sige ma'am, pwede pong ipagdasal ko yung inyong kapatid. Tapos ayun guys, pinagdasal niya yung kapatid ko, nagpray siya. After nun guys, mga ilang minuto lang na nakakalabas siya, na yung kapatid ko, nagmulat siya. Nagmulat siya, tapos na siya, yung pinapatanggal niya yung pinapatanggal niya na yung yung tubo sa niya. Ayun, talagang yun yung talagang natatandaan ko. Unang nakasurvive yung kapatid ko na yun. Ay, naiyak naman ako. Tapos ayun na. Akala ko talaga tuloy-tuloy na yung pagaling niya. Tapos akala ko naman kasi yung kanyang asawa nagbago na. Ganun pa rin yung ginawa ng asawa niya. Hindi pa rin humihinto. At saka hindi lang isa Hindi lang isa yung naging babae ng asawa ng kapatid ko. Marami at may naaanak pa sa labas. Ang piling niya gwapo. Alam nyo guys, driver yun. Kaya naniniwala na ako yung mga driver ay sweet lover. Ewan ko. Kasi sadya lang talaga sa family namin siguro talagang matiisin at saka mapagmahal. Yung kapatid ko talaga sobrang matiisin at mapagmahal. Kaya tiniis niya yung lahat ng nararamdaman niya. Nung time na yun naka-recover siya guys, umalis ako, nag-abroad nga ako, iniwan ko siya. Tapos, ayun, araw-araw ko siyang pinapangaralan, araw-araw naman kami may komunikasyon. Pero, sadya yatang ganyan ang buhay ng tao. Pag mawawala ka na, Saka, ramdam niya pala yun, guys. Pag yung mawawala ka na pala, guys. Alam niya, nararamdaman niya sa sarili niya na hindi na siya magtatagal. Kasi kinukwento niya sa akin lahat. Ayan na nga, guys. Kaya ayaw ko talaga magkukwento ng mga karanasan. Ayaw ko magkukwento ng mga kasi umiiyak ako. Mas nauna akong umiiyak. Yun na nga, pinipilit ako ni Sir John umakyat doon sa live niya para magkwento. Hindi ko talaga magagawa kasi iyakan talaga ako. Eto pa nga lang, kinukwento ko pa lang yung sa kapatid ko, umiiyak na ako. Paano pa yung nangyari kay Arthur? Ay, di ba, ang sakit-sakit. Hala. Hala, baka mapalo na ako ni Lolo nito. Nagkukwento ako yung may iyak ako. Kalma. Kalma. Magpakalma ka muna. Kalma. At ayun na nga guys. Malungkot talaga ako kasi
magto 2 years na siya sa bukas. August 6, yung 2 years na kamatayan. Tapos yung birthday niya ay August 10. So, yung August, wala na akong bibigyan ng ng cake tuwing birthday niya. Hindi ko nalilimutan yan guys na tuwing birthday niya. Patadalan ko siya ng pan-Jollibee niya, tas pang cake, ganun, para sa maging masaya siya palagi. Hindi lang yan guys, alam nyo guys, napakagaling ng utak ng kapatid ko, matalino yan. Kahit wala yung sa abroad, makikita mo, sobrang ganda ng bahay niya, tapos nitindahan siya, napakagaling niya talaga sa negosyo. Kaya kahit nga sabi ko, mas pa siya, kahit wala siya sa abroad. Ako nasa abroad, hindi naman ako nagkakaroon ng magagandang achievement. Siya nasa Pilipinas lang, pero ang bilis niyang kumita ng pera. Pero ayan, pasensya na guys, kasi hindi pa yan, napakarami pang karanasan ng kapatid ko na yun na ang hirap ikwento. Ang dami, totoo yun guys, talagang napakasakit. Pero ang inaano ko lang sa inyo, to sobrang mahal na mahal ko yung kapatid ko na yun, at saka mahal na mahal niya din ako. Ayun. Kasi hindi lang niya ako isang ate, naging isa pa ako niyang ina. Maaga kasi kaming naulila sa ina, kaya ako yung nagsilbing ate at saka ina ng aking mga kapatid. Ako din yung nagpaaral. Isa rin ako sa hindi nawawala ng ng idea kung paano kumita at paano kung mapalaki yung mga kapatid ko at mapag-aral. So, ayan, malapit nang matapos itong aking dula. Isa lang ito sa mga kasaysayan na binahagi ko sa inyo guys, na gusto ko lang kasi guys na ilabas yung nararamdaman kong sakit, kasi ilang araw na ako na umiiyak ng patago kasi sa nararamdaman ko. Ang hirap, no? Alam ko kung nasan man ngayon si Ana, ay masaya na siya kasi hindi na naghihirap yung kalooban niya, at nasa piling na siya ni Lord, at nasa piling na rin siya ng aming mga magulang na maaga ding nawala. Ayun lang guys, maraming salamat sa panonood ng aking ibinahagi sa inyong kasaysayan ng aking kapatid. Bye bye, paalam.